Ganyan ang itsura ko eh. So, pasensya na kayo mga kapatid, pero napakagandang oras sa inyong lahat. At kayo na nanonood sa buong Pilipinas, buong sanglibutan sapagkat ito ay worldwide telecast ng Bible Baptist Church sa Tuguegarao City, Philippines. So we welcome you. We welcome the Buckles Pagulayan family. We welcome also the si Doc Ruby Pearl, Gerardo Villante, and parents na nanonood. Thank you, nandiyan kayo. At saka nandiyan si Ma'am Esther from Persiauli at saka si May Bautista Malanot from Tuguegarao City. Ganon din ang Tentoco family. Okay, so salamat po. Nandiyan din si Ma'am Rona Bautista Malanot. Nandiyan si Russell Sagadraka. Salamat kapatid, nandiyan ka. Nandiyan si David Legacy. Tignan nyo nga naman yan. And nandiyan si Santria Dion. Kamag-anak ko rin yung taga-France ito, no? Okay, so salamat. Nandiyan si Pastor Tommy Mitante. Ang galing naman. Salamat ka. Congrats sa ang ganda ng lugar nyo. Happy Blessed Sunday daw, sabi ni Sister Estela Demata with Sister Tessie Sumera. And family, thank you Sister for your prayer, support, at ganoon din sa mga Florentino family. Maraming salamat po. At nandiyan ang Rosalina Alpay Bangada family. Thank you so much. At siyempre sabi ni Ma'am Banaya, good afternoon daw. Sabi niya, ganoon din si Are Alaya, Grisom at Ma'am Donna. Nandiyan si Norlisa May Rioca. Yung umawit kanina. Salamat po. Kasama si Chisa. Ngayon, sapagkat tayo nandirito, ay tuloy nating lesson natin tungkol kay Ekan. And we welcome Manager Lailani De Leon Tagala from East Alcala, Philippines. At ganoon din yung mga nanonood dyan sa Saudi. Salamat po. Kayo. At sa London. Ayan, Singapore. Sa USA, ang dami natin tagapanood sa USA. Salamat po sa California, sa Nevada, sa dun sa New York, Albany. Salamat. We welcome the children of Sister Sumera. Po, alam niyo mga kapatid, kayo na mga sisters talagang kayo na nakakaintindi ng Word of God, tinuruan yung mga anak niyo, and I guarantee you the Word of God said that you will, by the grace of God, see that your children will have more blessings. Malinaw yan, Psalm 78, i-review yung Psalm 78. Dahil tinuruan silang salita ng Diyos, I guarantee you. So we welcome also the Teopilo and Taguba family. Ayan, the Taginod family, Alazam family, Laporga, ayun. Longbian. Hindi ba mga Longbian na yan. Salamat po. Salamat. Diyan si Pastor Opilas. Salamat kayo mga pastor pala. Pastor Gilbert, Pastor Albert, Pastor Baneg, Pastor Udlaw at Urbina family. Ganon din ang Bayani at Leopis family. Welcome also the Maragon family, Mercado family. We welcome also Pastor Tulay. Ayun. Salamat po. Nandiyan. And we congratulate Pastor Calyaw and si Sister Calyaw. Happy birthday kay Mrs. Pen Ramirez Calyaw. Okay, punta tayo dito. 7-1. 7-1 na para mag-pray na ako at tuloy ito para mula yung ulan. Medyo umulan dito sa lake sa alikod ko eh. Kaya nandiyan na kayo. Lahat tayo, basahin natin para marinig ko naman dito sa station ng River Lake Station. Already read. But the children of Israel committed the trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took up the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Ano ba yung kinuha niya na accursed thing yan? Ready, verse number 819, 619. Diyan na kayo. We welcome also Ajinomoto Suzuki. Ayan, salamat po. Magandang araw. Sabi niya rito eh. Oo, salamat. Nandiyan kayo sa Japan. Ready? Ito ang kinuha niya. Kaya, nagalit ang Diyos. But all the silver and gold and vessels of brass and iron, ito ang mali niya. Bakit niya kinuha yung para sa Diyos? Yung tinatawag na consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Remember, mga kasama, God
had foresaw or has foresaw na itong mga silver and gold will be used for the temple that will be built by Solomon. Pastor, paano mo alam yan? Dahil galing nga sa gera ito at sabi sa, tignan natin to. I want you to see this. Chapter 29 ng First Chronicles, sabi ni King David dito na, sabi niya, verse number 2. David nagsalita nito. Sabi niya, 29 to. King David. Lalanin natin si King David nagplano gagawa ng temple para sabi ng Diyos sa kanyang, anak mo gagawa, hindi ikaw. Now I prepared with all my might for the house of my God. What? The gold for things to be made of gold, and the silver for the things of silver, and the brass for the things of brass, the iron for the things of iron, and wood of things for wood, onyx stones and stones to be set. Tuloy natin mga kapatid. Glistering stones and of diverse colors and all manner of precious stones and marble stones in abundance. At sabi ni King David pa sa verse 16, okay, tingnan natin sa verse 16, mag-pray na ako. We welcome again Ma'am Ruth Darisan with Brother Ray. Oo, and thank you so much sa pagtuturo sa mga anak nyo. Kasali kayo dyan, sila Sister Naomi, yan, Sister Tessie, Sister Ruth, yan. Mga sisters natin na matagal na rito. Talagang tuwang-tuwa ako nag-grow ng mga sisters na ito. We welcome you. Now, ito, sabi ni King David, wag yung kalimutan na ito yung mga galing sa spoils of war. Verse 16, go. O Lord our God, all this store that we prepared to build thee what? An house for thine what? Holy name comes of thine hand and is all thine own. And then kung balikan natin yung 1 Chronicles 26:27, ay malinaw na ito ay galing dun talaga sa spoils of war na talagang inipon nila. Okay? Anong sabi niya? Out of the spoils won saan? In battles, they dedicate to maintain the house of the Lord. Kaya napakalinaw na sabi ng command sa whole soldiers, the children of Israel, na sila ang kumuha, conquer sa whole city of Jericho. Wag na wag yung kunin yung mga gold, silver, and any precious things that you found there. All you have to do is to fight the battles, but the spoils should go to the treasury of the Lord for temple use. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who had grown in the years that they have heard thy word, and they know what belongs to you, because as we have read in 1 Chronicles chapter 29, everything belongs to you. Riches, power, strength, wisdom, and everything, the world, the heavens, and everything we see and we don't see, like the air, belongs to you, yet you have trusted us to be your custodian or your trustee to be to manage these things that have placed in our hands. So give us wisdom how to do it and to put you first always, so that we will not become like Achan, who was destroyed together with his wife, his children, and everything that he had in the time of Joshua, because yes, he heard, but he did not obey the command to take the spoils, but he took it for his own. So help us, Lord, to practice what Malachi 3:10 said and Leviticus 27 verse 30 said. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po at punta na tayo sa principal, Sir James. Magandang oras pala sa inyo, Sir James. Okay? Tobias Batong. The principles that we can get dito kay Achan ay ganito. Remember, all the soldiers heard the command, including Achan. Narinig lahat nila yan. Kaya nga, papansin nyo, hindi niya kinuha openly, secretly niya kinuha. Kasi talagang, alam niyo ang tao, pagka hindi maganda gagawin, nakatago. Malinaw ho yan, no.
At yung mga gumagawa ng masama, nagtatago yan, hindi naka-display. Kaya, mga kapatid, yan nangyari kay Achan. Secretly niya kinuha. Dahil alam niya na may kumanda bawal. Okay? And then, all the soldiers had known everything in the city of Jericho to be absolutely forbidden. Forbidden talaga. Ang gagawin lang nila, their role is just to fight and eliminate the enemy, not to get anything from the enemy. Ganun yan, mga kasama. Ito, mga kasama, meron ako nabasa na nung nagpunta yung mga, ganito, yung mga allied soldiers. Kasi coalition soldiers yan. Naalala nyo yung ni-invade ni Saddam Hussein ng Kuwait? Di ba dumating yung allied forces at hindi lang hanggang pinalis nila yung mga Iraqi soldiers sa Kuwait. Tuloy-tuloy sila pumunta doon sa Baghdad, pati yung city of Babylon. Pakinggan nyo ito. Ngayon, itong mga sundalong ito sa coalition, alam nyo, ito ay galing sa secret na hindi pinalabas television ito. Ito ay galing sa secret na tawag na CIA broadcast ito. We welcome Colonel Marlon Sabog, Simon Sabog, and we welcome Engineer Remy Pawig Caleda to our broadcasting. Nung nagpunta yung platoon of soldiers to sa Babylon, meron silang mapa. Okay? Ang ginawa nila, isa nakita nila yung Stargate. Stargate. And dahil naintindihan nila yung Stargate, and we welcome Ma'am Miriam Angulwan Sipag with Ma'am, ayan, salamat po, with the children. Okay. Ang ginawa nila ay naghanap sila ng treasure. Nung sa paghanap nila ng treasure, mga kasama, nakakita sila ng pintuan na nakalagay doon, never open. Never open. Alam niyo naman, ang tao, kung bawal, meron curiosity. Alam niyo, pagbukas nila, nakakita sila ng, alam niyo yung pantheon, yung pinaglibingan. Ang masakit doon, mga kasama, nakapasok na nga sila, binuksan nilang libingan. Pagbukas nila sa libingan, merong usok na lumabas. Alam niyo, mga kapatid, lahat sila nahigop ng usok. Alam niyo si Achan, bawal na nga, bawal na nga nadakmain yung gold, silver, and precious stone doon sa Jericho. Dinakma niya. Kaya ganun yan, mga kapatid. Kinggan niyo yun. And we welcome Ma'am Joby Balesteros Chopilo and family. Yan. Maraming natulungan to na buntis. Meron pa akong nakitang buntis. Bakit hindi natin ilipat yung ilapit ng mga buntis? Ganun. So maraming salamat. Ito, mga kapatid. Ito si Achan, alam niyo bawal. Pero pumasok pa rin. Okay. Ito, mga kapatid. Ako, lumaki ako dito sa likuran ko bundok. Okay. Ngayon, may mga, sabi ko sa inyo may mga sinabi ng mga ninuno namin na may mga kahoy doon na do not enter. Do not enter talaga. Or do not touch. Alam mo naman, yung mga binata, mamati ka ijay. Sarita lang, di bakit kang laklakay. Alam nyo, mga kasama, pumunta doon. Nag-CR. Alam nyo, mga kapatid, paglabas niya doon, masakit ang kanyang tiyan. Sinabi ng mga kasamahan namin, kasi ganito yan. Hoy, sabi nung matanda, anyake ni Barok. Apay naramid mo deta. Hamo-among adda dagiti kuajay, adda balay dagiti kastoy deta. Alam niyo, mga kasama, sabi ng matanda, dahil nandyan sila, gawa kayo ng paraan. Nagkatay silang baboy. Alam niyo sabi, alay, di ba alam niyo alay? Kasi meron yan. Ngayon, kung Kristiyano ka, hindi na kinakailangan. Dahil ganito yan. Ito, pakinggan niyo ito.
Nung araw, nung kami rin ay naglalakbay, lalo-lalo na sa ilog, kung meron kaming bamboo raft, yung balsa na sinasabi. Siyempre, malayo ang Kabugaw. So along the way, kainin namin ang baon namin. And bili ng mga ninuno namin ay, halimbawa, dito kami kakain sa ganito, sa ibabaw ng bato na malaki, bago kami kakain ay magbigay muna kami. O, ito para sa inyo, ulam. Ito para sa inyo, kanin. Para raw, hindi kami malbulunan. Tignan yan. Kasi talagang existing yung mga demonic powers. Ano nakalagay sa Bible yan? Pero ngayon, Kristiyano na tayo. Sabi ng Bible, these demonic powers are no longer powerful against us when we come under the refuge of God. Ngayon, pagdating dun sa Jericho, meron din batas. So, meron din batas bang ninuno namin may mga lugar na do not enter o di safe na safe ka when you obey. Pero kung sabihin mo, maniwala ako sa lakay at bakbakit na yan, maniwala ka sa senior citizen na legacy na yan, wala. Bible itong pinag-usapan natin, mga kapatid. Diba, Sir Sabog? Yan. And Ma'am Sikapanyo, congrats. Marami kayo kaninang maga dyan. Now, here are the principles that we need to learn in relation to the man named Achan. Because Achan ay nagsabi mismo, nag-confess siya, nung napili yung pangalan niya na siyang dahilan kung bakit nasumpa ang buong Israel. Nasumpa talaga ang buong Israel dito Pakinggan natin sa chapter 7. Dahil kumuha siya doon, look, chapter 7 verse 2, nandun ang sinabi na nagpunta sila sa AI. Pero, alam niyo mga kapatid, sa verse number, tignan niyo, pakinggan niya. Pambira 3 and 4. Tignan natin. 4 muna. 4 and 5 na lang para hindi mahaba. Anong sabi ng 4 and 5? So, there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Kasi nga may sumpa And the men of Ai, both of them, ilan ang napahamak dahil sa isang taong nagkasala? Sige nga, ilan? Is both of them about 36 men. For they chased them from before the gate, even unto Sebarim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. And alam nyo, sabi ni Joshua sa verse 7, umiyak si Joshua sa verse 7 kasi siyang leader. Remember, the leader will always cry when someone in the congregation will suffer. Don't you know that? And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought us this place over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan. Sinagot ng Diyos, Joshua. At sabi ng Diyos kay Joshua, verse number 10 and 11. And the Lord, remember when we cry unto the Lord in prayer, God will always answer us. He will never fail us, my friends. So we welcome Brother Bulwan Pagad also. Okay. And the Lord said unto Joshua, Get thee up. Wherefore liest thou thus upon thy face? Israel had sinned. Joshua. Pero sabi ni Joshua, hindi naman ako Sabi ng Diyos, meron dyan nagkasala. Israel had sinned and they have also transgressed my covenant, which what? Commanded them. For they have taken of the accursed thing. Dapat hindi nila hinawakan yun And have also stolen. Mantakin mo, nakamalakay 3.8 yung stolen yun. And dissembled also, and they have put it even among their stuff. Alam ng Diyos kung saan tinago ni Achan. Yung bawal. Kaya mga kababayan, kayo na mga nanonood, alam ng Diyos kung ano ang ginawa nyo, ano ang kinurakot nyo, ninakaw nyo, at ano yung talagang ginagawa nyo na hindi nyo sinasabi sa misis nyo, na hindi nyo sinasabi sa mister nyo. Alam ng Diyos yan ang pagdating ng oras, lalabas ang baho. At kaya maganda na rin na iwas. Kaya avoid o kaya withdraw. Kung alam mo talagang ikakapahamak mo, why not withdraw? Diba, Sister Lailani de Leon Tagala? Sapagkat, my friends, alam naman natin, nangyari kay Solomon, di ba? Nangyari kay Solomon. Sabi ng Diyos, kayo mga hari
ay may mandate ako sa inyo. O, pakinggan muna natin yan sa Deuteronomy para naman meron kayong alam na lahat ng presidentiables ay dapat isa lang asawa. Di ba, Ma'am Joby at Ma'am Lailani? O, tingnan natin to, ha? Chapter 21 ng Deuteronomy ay sabi niya rito. Ang ganda ng pagkasabi rito, ha? Okay, nandiyan na kayo. Sabi niya, sandali, saan ba yung Deuteronomy ko? Oo. Ang ganda pagkasabi niya rito sa Deuteronomy 21 kasi. Now, yan na. Kung nandiyan kayo, so chapter 17 pala ng Deuteronomy, hindi chapter 21. Okay, alam niyo Deuteronomy, ang haba kasi nito. Ano sabi niya sa verse 14? Right. Verse 14 tayo, ha? Verse 14, tapos 17 agad para alam natin na may bawal. Alright. Okay. Daniel Arsiga is watching, so we welcome you to our worldwide broadcast. Sabi niya rito, when thou art come into the land which the Lord thy God give thee, and shall possess it, and shall dwell therein, and shall say, I will set a king or president over me, like as all the nations that are about me. Sa verse 17, anong klaseng hari ang dapat pipiliin sa 17:17? Ang ganda pagkasabi dito. Okay? Yung hari na yan ay sabi niya, neither shall he multiply, wives. Dapat isa lang. To himself that his heart turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Kasi oras na may silver and gold, hindi na mag-pray. Kung maraming asawa naman, mawawasak yung kanyang puso dahil bawal mamangka sa dalawang ilog. Alam naman natin yan, di ba? 1 Kings chapter 11, nang sabi niya. Okay? Verse 1. Nang sabi ng verse 1, tignan yun, galit ang Diyos dito eh. Bakit? Ano nangyayari kay Solomon? Pinakmatalinong tao to, pero dahil ni-transgress yung command ng Diyos sa kanya na covenant, isa lang dapat sasawa ng hari. But King Solomon loved many women or strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Sidomites, Sidonians, and the Hittites, and the Termites. Okay, wala palang termites yun. Okay, verse number 9. Tignan verse 9. Kaya mga lalaki na kinakausap ko sa oras na ito, as I said sa mga young pastors, wala pang asawa, when you say I love you to someone at mag-respond din I love you, huwag na kayo manligaw sa iba. Hintayin yung oras na mahinog ang papaya para masarap. Ready, read. And the Lord was angry with Solomon. Why? Because his heart was turned from the God, Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Tignan nyo na. Bakit mo ba nangyari sa iyo, Solomon? Ang nangyari kay Solomon, mga kasama, ay sabi ng Bible na, pambira naman ito si Solomon. Talagang anong ginawa niya? Tignan sa verse 6. Ano sabi niya? Verse 6. And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord as David his father was. Oh, bakit anong pang ginawa niya? Lahat ng asawa niya, ginawa niya ng templo ng maraming rebulto. Sa verse 7, then did Solomon build an high place for Chemos, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem. Ay, holy city yan, gagawa kan maraming rebulto. And for Molech, and abomination of children of Ammon. Tingnan yan si Solomon, Ay, matindi talaga ang nangyari kay Solomon. Bakit? Paano nga naman hindi matalo si Solomon? Nagkaroon ng botohan. Talo siya. Kasi sa verse 3, tingnan, nagbotohan sila sa verse 3. Ha? Anong nangyari sa verse 3? And Solomon had 700 wives, princesses, 300 concubines. Ano nangyari? And his wives turned away his heart. Siyempre. Alam mo ang masakit diyan eh. Oo, the husband is the head, pero the neck is the wife. Kaya the neck is the one turning the head. Kaya wag-ingat tayo mga kapatid, ha? Dahil nagsisi din si Solomon sa kalaunan. Bakit? Dahil sa Book of Ecclesiastes, malinaw na sabi niya, oo nga, nakuha kong lahat. Pero sabi niya, all is vanity and vexation of spirit.
And then sinulat yung Proverbs at sabi niya sa atin sa Proverbs, look at this. 21 verse 9. Mantakin mo yan. Dahil nang nag-pray, hindi na sinasagot ng Diyos prayer niya. You know why? Ang busy-busy siya sa marami siyang asawa at kabit. Oh, it is better, sabi ni Solomon. It is better, ha? Oh, sa dami niyang asawa kasi. At yung iba nagseselosan na. Halos punitin na si Solomon. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman in the White House. Apay, ang laki ng bunganga naman ng anak ni Pharaoh. Alam naman yung mga taga-Egypt, lalaki ng bunganga yan. Pag nakalipstick, mas lalaki pang bunganga ng mga na Egyptian woman, di ba? Pag nagsalita yan, tatalsiklat kay Solomon. Kaya sabi ni Solomon, alam mo, talagang mahirap, sabi niya. Mahirap. Kaya sabi niya rito sa Ecclesiastes 2:11, tignan niyo ha. Tignan niyo itong cry ni Solomon. Sinasabi lang yan natin sa inyo sapagkat you must follow the protocols. Remember? Ano sabi niya? Then I look on, sige, subayan niyo man ako, kayo dyan sa bahay. Ready, Roy? Read. Then I look on all the works that my hands had wrought. All the works. And on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity. Walang kabuluhan. And a vexation, may spirit, natotorment, hindi ba katulog? Kaya pumayat nga si Solomon. Hindi nyo ba alam yan sa Proverbs 5? And there was no profit under the sun. Ay, sandali. Di ba maraming gold and silver si Solomon? Oh, tingnan sa verse 2. Marami siya. Bakit sabi niya, no profit? Tingnan ito Ecclesiastes 2:2. Para matuto naman tayo. What time no profit? I said of laughter, it is mad. Of mere, what doeth it? Tingnan nyo. And then I sought in mine heart to give myself unto wine. Ang dami niyang alak. Galing sa Ethiopia, galing sa Germany, galing sa Russia. May vodka pa doon. Yet acquainting my heart with wisdom and to lay hold on folly till I might see what was that good for the sons of men which they have do under the heaven all the days of their lives. And verse 4 said, I made me great works. I builded me houses. I planted me vineyards. Ang dami. Verse 6, no ba? I made me pools of water to water with the wood that bringeth forth trees. I got me servants. Pantakin mo yan. Verse 8 na tayo. I gathered me also silver and gold and the peculiar treasures of kings and the provinces. I got me men singers. Pantakin mo. Hindi na gumagamit ng USB si Solomon. Gumagamit ng live singers. At sabi niya, women singers. Choir na, 100 voice choir. And the delights of the sons of men as musicals and at all sorts. Sabi ni Solomon, sabi niya, pagtingin sarili niya, great na great. Pero remember, all is, vanity. Mantakin niyo yan mga kasama. Kaya sabi ni Solomon sa atin dito, tagnan yan, chapter 3 verse 20. Ano sabi niya? 3:20. Ang sakit talaga ng loob ni Solomon dito. Ano sabi niya? Ready? Read. All go unto one place. All are of the dust. And all turn to dust again. Hanapin ninyo yung mga bahay ng ginawa ni Solomon. Wala, puro dust. Kaya wag daw magmatigas ulo natin kahit matalino tayo. Bakit? Look at 4:13. Ecclesiastes. Kaya kayo dyan nakikinig palagi sa live streaming natin. Pag narinig salita ng Diyos, manatili ka lang isang asawa, isa lang. Pwede ba? Ano sabi niya? 4:13. Tingnan niyo yan, sabi ni Solomon. Better is a poor and a wise child than an old and foolish king who will no more be admonished. Ibig sabihin, tigas ulo. Matagal na ako sa telebisyon, matagal ako sa YouTube, matagal ako sa lugar na ito. Nagpatanim pa tayo mga churches. Meron pa rin mga tao na katulad ng foolish king, ayaw na tumanggap ng ng advice, ng pakiusap,
ay ano mangyari sa atin kung ayaw natin makinig sa pakiusap? Solomon pa rin nagsabi nito. Tingnan natin chapter 15 ng Proverbs. Anong sabi ni Solomon dito? Okay? 32. Yung nangyari yan. 32, 15, 32. Ang ganda pagkasabi niya. Kaya puntan tayo kay Kan, puntan tayo sa principle number 1 after this. Anong sabi niya? Ready, read. He that refuse instruction, what? Despise his own soul. Akala nyo, ako dinidespise ninyo kung ano, you refuse God's instruction. Kayo na mismo, you despise your own soul. Bakit? Kayo mawalan eh. Ako, nakarating ako 68, ang dami ko ng blessing. But he that he reproof, o itinutuwid ka, the word reproof is to rectify you. Itinutuwid ka sa tamang prinsipyo, pamamaraan. He that hears reproof, get what? Understanding. Sabi nga ng iba, oo nga no, naintindihan ko, nakakasira pala yung sigarilyo sa buhay ko, no? Nakakasira pala yung alak sa buhay ko, no? Nakakasira pala yung puyat ako sa ML o kaya chat-chat, Bakit? Nakakasira pala, matagal kang umupo sa madyong, Siyempre, hindi ka na makapunta CR, di ba? Magkakaroon ka ng bato, you see? Mas mahirap hindi makinig, Kaya nga, kayo ngayon sa Christmas season na ito, mamaya, litson na maraming taba ang inyong pulutan. Sabayan pa nyo ng pundador at hinebra. Ay, sabi ko sa inyo, hindi marating ang December 31, 2021. Bakit? Siyempre, tignan nyo yung Ortiz. Nakita nyo ba Ortiz? Dumaan kami dyan. Nakahilera naman ng bagong patay. Bakit? Siyempre, there was a time na akala nila ang kanilang bituka, ang kanilang intestine ay mga bakal. Kaya sabi sa misis nila, ay mga misis, wala kayong kaligayahan kasi ayaw yung inumin ng tunay na lalaki. Kami ay tunay na lalaki. Anong tunay na lalaki? Naging byuda tuloy si misis. Bakit? Nasira ang mga baga, mga puso, mga tay, at nalusaw ang kidney. At nung nalusaw ang kidney, natauhan o nga pala. Pero saan ka makakuha ng kidney? Hindi naman pwede punta ka sa Don Domingo Market at maghanap ka ng kidney ng kalabaw, di ba? So, kayo dyan, ingatan nyo ang katawan nyo sapagkat sabi ng Diyos, 3:16, 17 ng 1 Corinthians, chapters 3, 16, 17. We welcome Jacqueline Bergilic from, hindi ko alam kung saan taga-santo, pero parang ikaw ay taga-Africa. Anyway, Ma'am Estrella de Mata, we welcome you also. Already? Pakinggan nyo yung salita ng Diyos to. Kasi wag natin gayahin si Achan. Know ye not that you are the temple of God? Present tense yan, you are. Yung katawan mo. Kasi nagsisi ka na, tinanggap si Jesus. Pero gusto mo pa rin mamuhay sa worldliness. Ano sabi niya? And that the Spirit of God dwell in you. At sabi ng Holy Spirit, tama, pakinggan mo yung salita ng Diyos, basahin mo rin. Isagawa mo, practice it. Ayaw mo. Tigas ulo. If any man defile the temple of God, libawa, linagyan mo ng konting kasalanan lang buhay mo. Kristiyano ka na, nagsisi ka na kuno, pero binalikan mo ano nangyari sa iyo. Ano sabi niya? Him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Narinig niyo yan magkasama. Totoo nga naman yun. Ito may mga barong ako na gusot mayaman. Alam niyo, minsan, dumaan ako sa silong ng saging. Nakakita ako ng puso ng saging, puso ng saging. Tiningala ako. Pag tingala ko ganyan, may nahulog. So akala ko tubig lang, yun pala dagta. Hindi ko na ginamit. Kaya hindi ko na gamitin yun dito sa harapan. Kasi meron nakalagay dito na talagang parang nasibat ba. So, ganun yan. Ang inong ginawa ko, pinangtrabaho ko na lang sa Bantay Sulana nung naghalo kami ng semento. Kaya sabi ng mga tao, si pastor nakabarong habang nagtatrabaho. Siyempre, doon na lang pwede yon. Gusto ba niyo doon na lang kay gawitin ng Diyos? So, principle number 1, Sir James, ay ganito. Everything we do, whether right or wrong, will be known. Huwag nating kalimutan. Amen, sabi ni Sister Eileen Bautista. Amen, sabi din ni Sister De Mata. Ayun.
Maraming salamat, ha? Ulitin ko yung principle number 1. The lesson learned. Everything we do, whether right or wrong, will be known. Malalaman din. Ay, ganyan nangyari. Kay Achan. Secretly na ginawa. At nung napili ang pangalan niya, sabi ng Diyos, Joshua, ganito gagawin mo. Bawat tribo ay ihiwalay mo. At ituturo ko kung saan tribo ang makuha. At sabi ng Bible, dito sa chapter 7, sabi niya sa verse number 16, 17, tingnan niya. Chapter 7 ng Joshua. Malalaman, kapatid. Kahit tago mo yan. Kaya tayo na anak na ng Diyos, huwag na tayong makihalo sa mga kasalanan, ha? Dahil, alam niyo, matindi yan. Ha? Subukan nyo, maghalo ng simento. Sa palagay nyo, hindi kayo matalsikan. O matalsikan ka, semento, at least mahugasan. Pero sa kasalanan, pag natalsikan ka sa kasalanan, throughout your life, kung hindi ka magsisi, walang progress. Ready? Read. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribe, sabi niya rito. And the tribe of Judah was taken, and he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites, and he brought the family of Zarhites man by man, and Zabdi was taken. And he brought his household man by man. And Achan, ito na, tingnan niyo, nalaman din, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Judah, of the tribe of Judah was taken. Mapansin ninyo yung chain, yung tinatawag na domino effect, o kaya yung link, magmula sa tribe ni Judah, sa pamilya ni Zara, and then later on, anak, and then anak ni Carmi ay si Achan. Mantakin mo yan. So, nadamay ang buong pamilya sa sama ng ginawa ng isang anak. Kaya, mga kapatid, please lang, huwag nating kalimutan na may madamay kung tayo magkasala. At huwag mong sabihin, ikaw lang madamay. Kahit secretly na ginawa mo yan. Kaya tayo mga pastor, pakinggan niyo ako. Mantakin mo, buong kongregasyon mo. Ay masira. Meron ba? Meron akong mga alam, ha? Tagal na akong pastor. Ang ganda ng building niya. Hindi lang niya. Nila. Hindi lang sa Amerika. Yung sinasabi ko, 25,000 ang member niya sa Hammond, Indiana. Sa isang patak lang na ginawa niya. Wala. Buhay niya. Kawawa yung pamilya. Ni-divorce ng misis kasi may divorce sa Amerika. Ito mga kapatid. Matinding lalaki, matalino kasi talagang nag-aral sa, alam nyo, na-convert, Tagalasal to pero na-convert sa Baptist kasi iniwanan yung mga rebulto niya. Yung pala't kinaniman siya ng babae. Alam niyo mga kapatid, tayo mga pastor, kung may asawa kayo, huwag kayong alis tabi ng asawa niyo, ha? Oo. Ako, wala na akong asawa, pero nandyan si Faith tagabantay. At sabi niya, Papa, delikado ng ginagawa mo. Alis ka na. Sabi niya, salamat kapad. Okay, Pastor. Alis ka niyan. So, salamat, Asis. Ito mga kapatid. And then, siyempre, senior citizen. Mahirap naman ipahamak ko yung mga babae sa buhay kong ito. Ayoko na magpahamak ng babae. Ito mga kapatid. Malinaw sa Bible na dito sa Ecclesiastes chapter 9, verse 18. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Ganito. Kaya please lang, alalanin natin. Isa lang nagkasala na Adan at Eva. Si Eva lang pala nagkasala. Sinalo ni Adan. Pero ilan ang napahamak? Lahat tayo napahamak. Kaya sabi rito, sa Ecclesiastes chapter 9, verse 18, ano sabi niya mga kapatid? Pakinggan nga natin yan para alam ko naman na nandyan pa kayo. Ready? Begin. Wisdom is better than weapons of war. Narinig yan. But one sinner destroys much good. Ay, pakinggan niyo ako mga kapatid. Alam ko yan.
Alam niyo sa tribo namin, ah, merong isang lalaki doon. Lalaki. Hindi namin alam. Inabangan niya isang dalaga. Ang nangyari ng inabangan isang dalaga, siyempre yung mga dalaga namin sa amin, hindi katulad dito na mahihina, malalakas di mga yon. Oo, lumaban yung babae. Lumaban talaga. Oo. At talagang hindi napwersa ng lalaki. In fact, yung babae, pinukpok pa. Nakatakbo yung babae. Sumangi ng saklolo. Yung lalaki nung sumisigaw na yung babae. Kasi sa daan inabangan eh. Umalis siya. At pumunta sa barangay. At sabi, alam niyo yung binatang ito, ire-rape niya ako, pero lumaban ako. Sinawag yung binata. Aba, ang daming sugat ng kuko ng babae sa kamay. Pagkatapos, may evidence pa na ano. Sabi, ito pinukpok niya ulo ko. Alam niyo, sabi ng lalaki, hindi ko ginawa yan. Hindi ko ginawa yan. Ano hindi ginawa? Tignan mo yung kamay mo. Sabi, marami akong kanyan. Kinudkod, nakamat, talagang sinugatan kita sa aking kuko. Mabuti na lang ang kuko ko ay kuko ng buhaya, sabi ng babae. Ma'am Peli, magandang oras sa inyo dyan sa London. Alam nyo, mga kapatid, ayaw talaga ng lalaki. Wala naman nakakita eh. Anong walang nakakita? Wala nga nakakita, pero ako nakakita, sabi ng babae. Alam nyo, ayaw talaga? Wala. Yung babae, mistisa. Big sabihin ng mistisa, taga-Kalinga yung nanay, taga-Apayao yung lalaki. Dumating ngayon yung taga-Kalinga, tinatawag, nakakagulat. Alam nyo nung araw sa panahon namin, kasi wala pang martial law, 1,000 nga naman na taga-Kalinga. Yung iba, may mga garan, may mga carbine, may mga Springfield. Hindi niya alam to. May mga shotgun, mayroong mga bokya. Yung iba, nagdala na lang ng airgun. 1,000 nga naman dumating sa amin. Alam mo, sabi nung Andaya family, Balunos family, Taguban family, Legacy family, mga Dognayan family, sabi nila, ugali natin dito, kung may bisita, magpatay tayong baboy. Nagpatay sila ng baboy para pakainin yung 1,000. Ha? Ang daming bigas yan. Oo, pinakain. Kasi talagang nanginig yung mga taga roon. At sabi na, yung aming dalaga, sabi na makakalinga, apay inarami nyo dito. Alam mo yung lalaki, nagsabi rin ng totoo. Mantakin mo, hindi pa inipit, nagsabi to. Alam nyo, ang daming pera na naubos. Alam niyo yung dowry na tinatawag. Ito yung mga pambayad sa crime. Sabi nga, babae, hindi ko naman ginawa. Oo nga, pero attempted rape na yun. Oo. Kung hindi siya lumaban, di kawawa naman. So, talagang, alam niyo, nag-contribute lahat yung taga-amin para naman, mabayaran yung hinihingi nila. Jar na made in China from the Qing dynasty at mga, ano pa yung dynasty na yun. Basta, ang gagandang jar. Sabihin ko sa inyo, ang gagandang jar. Hindi lang katulad ng jar na ganito ha. Hindi lang ganito. Hindi, yung talagang porcelain. At sa kaloob nun, meron tinatawag na golden plate. Plated by gold loob niya. Kaya tama ang sinabi niya rito na one sinner destroys much good. Oo, totoo yan. Kaya, happy blessed Sunday, sabi niya. Sige mga kapatid. So, everything we do, right or wrong, will be known. Maaring sabihin nyo, hindi dito ngayon sapagkat may mga tao na hindi dito ngayon. Pero mismo si Solomon, sabi niya, huwag kayong mag-alala kung wala kayong makakuhang justice dito. Dahil sa Ecclesiastes chapter 12, 13, 14, pagharap natin sa Diyos, ilantad lahat. Ready? Ready na kayo? Ready? Chapter 12, 13, 14, the Bible said na let us hear. Let us, ibig sabihin lahat tayo hindi lang ako. Let us hear the conclusion of the whole matter. Anong gagawin natin para maligtas tayo sa mga kahihiyan, kapahamakan? Number 1, fear God.
Hindi tayo makapagnakaw, hindi tayo manloko ng kapwa natin, manglamang, ganun. Ha? Mangharas, mangbuli. Bakit? Fear God tayo eh. And keep His commandments. Maraming commandment ng Diyos. Ano dapat? Magpakabait tayo all the time. Huwag natin kunin yung pinagbabawal. Ha? For this is the whole duty of men. But, sabi ng verse 14, for God shall bring every work into judgment. Tuloy. With every secret thing. Whether it be good or whether it be evil. Pastor, bakit ganun? Dahil bawat araw, meron kang USB, meron kang record na nire-record ng Diyos. Kaya sabi niya sa Job 16:19, anong sabi niya rito? Bawat araw, bawat sa atin yan. Huwag mong sabihin, sila pastor lang ire-record ng Diyos. Di, lahat tayo. Ano sabi niya 16:19? Ready? Kung nandyan kayo. Ready? Ano? Kala nyo walang record kayo sa heaven. Ready, read. And also now, behold, my witness is in heaven. Bakit? Nandiyan palagi ang Diyos na witness. Secret nga. And my record saan? Is. Bakit is? Kasi everyday may record tayo. Is on high. Nandun lahat. Kaya nga pagharap mo sa Diyos one day, ay sabi niya sa Revelation 20:13, sabi niya rito, 20:13. Huwag niyo sabihin. Kaya nga dapat magsisi na kayo ngayon para pagdating sa heaven, ang record niyo puro maganda, puro merit, hindi demerit. At may reward kayo. And the sea gave up the dead which were in it. Yung mga nalunod, kinain ng pating, lalabas yung mga yan. And death and hell, mantakay mo, sa libingan, death. Hell, death. Nandun yung katawan sa libingan, sementeryo, sa sanctuaryo. Yung kaluluwa lalabas doon sa apoy ng impyerno, magkaroon ng reunion at haharap sa Diyos. And death and hell delivered up the dead which were in them. At and they were judged, every man according to their works. You see, may record. Sabi ng Diyos, tingnan nga natin record mo. Yun. Tinanggihan mo yung salita ko nung napanood mo sa telebisyon. Tinanggihan mo salita ko nung pinanood mo ako sa Facebook. Gusto mo pa TikTok, papanood mo? So, ano nangyari sa iyo ngayon? Patok-tok ka sa impyerno, Gusto ng Diyos talaga. Tayo ay magsisi. Dahil sabi ng Diyos, ayaw kayo punta sa impyerno. Kaya nga, on Christmas time, I sent my son so that you will be saved. Malinaw naman yan, di ba? Nasabi niya sa 17, John 3:17, di ba, Ma'am Jessa? Tingnan niyo. Ano sabi niya? Ready? John 3:17. Ang sabi ng Diyos sa atin, mga kasama, on Christmas time, I sent my son because I don't want you to go to hell. At sabi ng Diyos, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Kahit ang world ay makasalanan. That the world through Him might be saved. Ang gagawin nyo lang, ayon sa verse 18, believe on the Son. Please lang, wag magmatigas ang ulo, Kasi sa verse 18, malinaw, Pipili ka, magsisi ka, sumampalataya o hindi. He that believeth or he that accepts the Son is not condemned. He that believe on Him is not condemned. Bakit? Siya ang na-condemn para sa atin. But he that believe not is condemned already. Why? Because he hath not believed in the name. Sino ba? Name niya, Jesus, of the only begotten Son of God. And ni-reinforce ni John the Baptist yan sa verse 36. Look at the preaching of John the Baptist sa verse 36. 3:36. And then, mag-pray na tayo. So, we have gone to the principle that everything we do, right or wrong, will be known. Either here or in the hereafter. Ready, read. He that believe on the Son has everlasting life. Yun ang gusto ng Diyos mangyari sa ating lahat. And he that believe not the Son shall not see life, shall not see eternal life, but the wrath of God abide on him. Remember, the wrath of God was poured on Jesus. Pero kung tanggihan mo si Jesus, wala ng choice, kundi ikaw mismo magdala ng condemnation sa iyo. Kaya, sampalataya tayo kay Lord Jesus, magsisi tayo. At wag nating gayahin si Achan. Kaya napakalinaw naman yung sinabi ng Apostle Paul na isulat ang Old Testament, pag-aralan natin para iwasan natin yung mga karumal-dumal na ginawa nila na narinig nilang bawal pero dinakma nila.
Mga kapatid, ha? Huwag tayo makinig kay Satanas. Let us do right. As I said, kayo na mga binata, mga pastor kayo, o kaya sino man dyan, sino magustuhan nyo, magustuhan kayo. Yun ang pakasalan nyo. Huwag nyo ikalat yung text nyo na I love you dito, I love you doon. Ay, di hapon ka. Bakit? Ang love sa hapon kasi, I rob you. Don't rob the life of someone that they will become so frustrated in such a way that you will destroy their lives. You will make them so sick na magkaroon sila migraine. Oo, kaya salamat. Salamat sa mga lalaki. Please lang, yung misis nyo, huwag niyong pababayaan. Yan ang inyong pinangakuan, di ba? Sabi ni Ma'am Mary Rose Laporga at saka si Sir Domingo Brillante. And sabi ni Ma'am Remy, amen po, Pastor. Totoo yan sapagkat nangako kayo na richer and poorer, you will be with your husband, your wife. In sickness and health, nandun ka pa rin. And then for better, for worse, nandiyan ka pa rin. Alam mo yung pinasa ni Sir Sabog. Sir Sabog, salamat sa pinasa mo. Talagang masaya ako sapagkat kami mga preachers. May mga inaalalayan kami. Muntak mo ni pasa ni Sir Colonel Marlon Sabog yung isang bata, inalalayan yung maliit na bata mag-bicycle. Alam nyo, para matuto yung batang yun, inalalayan niya. Kahit nahulog na yung pantalon niya, inalalayan pa rin. And there are times talagang mawalan tayo, napapahiya tayo, pero tumutulong pa rin. Totoo yan, mga kasama. Ilang beses, alam ni Brother John yan eh. Kung antakin mo, broadcast ka sa radio na ito si ganito, ay ganito. Alam mo, masakit yung. Sabi nga nung may-ari ng tindahan, Pastor, diyan pala nangyari sa inyo yung karumal-dumal na ginawa nung fugitive na yan. Hindi sana lumabas yon kung idinaan sa 1 Corinthians chapter 6. Oo, you solve it together. Hindi yung dalhin mo sa NBI. Kayo dyan ng mga pastor na pinagmalaki nyo yung NBI ninyo. Na nakinig kayo sa Manila na ganito ganon yung bisita ni Pastor Legacy. Kaya hulihin yan. Hindi naman yung sinabi sa akin. Kaya kayo dyan na walang respeto sa akin. Aanihin din nyo yan. Alam ni Brother John yan. Salamat, nandiyan si Brother John. Niligtas ako niyan. Mantakin. Kinakailangan i-bail ko yung bisita ko kasi may mga pastor na talagang nadapa na nga, inapakan pa ko sa lig. So, huwag tayo gumanti. Kaya sabi ko, Lord, hindi na gumanti sapagkat sabi mo naman sa iyong pag-iganti. Let us pray. Sabi ni Father, salamat po sa mga kapatiran na nanood at nakinig sa lesson tungkol kay Achan na nakuha namin ang principle number 1 that everything we do, right or wrong, will be known, will be manifested. It will come out in the open. Maybe not now, but in the hereafter. So Lord, help us by the power of the Holy Spirit to keep our record right, to make our slate clean so that when we face you, instead of being reprimanded, we will be receiving a reward. So bless my brothers, my sisters now. Bless this one, open their hearts and their hands to support this ministry. Keep them safe from all viruses and from evil people. Give them wisdom, understanding, and knowledge in all their works. Bless everything that their hands touch to and everything that they speak or counsel according to your word. In Jesus' name, amen.